Sa iba pang balita, Cotelco tutulungan naman ng lokal na pamahalaan ng North Cotabato para mabawasan ang oras ng brownout doon. Para sa detalye, nasa linya ng telepono ang aming kasamang si Peng Alinio ng Radyo ng Bayan Davao. Peng, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, ramdam ng Provincial Government of North Cotabato ang hirap na dinadanas ngayon ng mga konsumante ng kuryente sa Pigkawayan, Tikip, Alyosan, Libungan, Midsayap, Alamada o P. Palma dahil sa tagal ng brownout na maabot sa 10 hanggang 14 na oras. Ayon kay Governor Emily Lou Talino Mendoza, sobrang pahirap ito sa mga power consumers sa P. Palma, lalo na sa mga negosyante na kailangan gumastos pa para sa krudo ng kanilang mga generators. Agad nagpatawag ng komperensya si Mendoza at dumalo sa forum mga opisyal ng Cotabato Electric Cooperative Incorporated o Cotelco at ng P. Palma upang ipaliwanag sa mamaya kung bakit napakahaba ng ipinatutupad na brownout sa naturang bayan. Dumating din ang representante ng Department of Energy, National Electrification Administration, National Power Corporation, Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation at National Grid Corporation of the Philippines. Ayon kay Cotelco P. Palma General Manager Felix Canja, wala silang magagawa kung di ipatupad ang 10 hanggang 14 na oras na brownout sa lugar dahil sa kakulangan ng supply mula sa NPC at PSAM. Umabot sa 13 megawatts ang load requirement ng Cotelco P. Palma bawat araw, subalit 3 na megawatts lamang ang nakukuha nito mula sa NPC PSAM ayon kay Canja. Lumala pang sitwasyon ng P. Palma matapos na ito ay di makabili ng karagdagang megawatt ng kuryente mula sa mga independent power producers o IPP tulad ng Therma Marine Incorporated o TMI at Therma. Napag-alaman sa forum na tila hindi napaghandaan ng gusto ng Cotelco P. Palma ang kakulangan sa supply ng kuryente dahil hindi sila agad nakakontrata sa IPP. Dahil dito handa magpahiram ng pondo ang provincial government ng Cotabato sa Cotelco P. Palma upang makabili ito ng abot sa 2 megawatts ng kuryente para mabawasan ang mahabang brownout sa lugar. Umaabot sa 2 milyong piso ang katumbas ng 2 megawatts. Hiniling naman ngayon ni Mendoza sa Cotelco na magsupiti sa lokal na pamahalaan ng North Cotabato ng kopya ng kanilang pinakahuling audited financial statement. Para sa Telebisyon ng Bayan, Peng Alinio, Radyo ng Bayan, Davao.